Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ito na naman po ang inyong abang lingkod na makakasama nyo sa isang oras kung saan magsasalo-salo po tayo ng mabuting balita, ang salita ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kapatid natin sa ibang bansa, a blessed evening to all of you, at sa iba naman ay good morning, blessed morning, and a blessed afternoon. At kanina may nabasa ako ng mga pangalan na nauna na sila ay excited. Sila Kuya Aldrin, Ate Nancy, Ate Marita, yan ang mga maaga na, at sila Ate Bless, sila Ate Angel Bora, na sabi, handa na po kami. At ayan, nakita na natin ang pangalan ni Ate Analisa. Kasama na natin ang Ramirez family, Vergara family, ang Talantrada family, ang Cangayo family. Kasama na rin natin sila Ate Neneng, Kuya Nonoy, sila Ate Tina, ang Justina, ang Perez family. At kasama rin natin ang aking apo, si Janel po ito, at si Shanjel Naomi. At ayan, good evening po, Kuya Ed. Si Janel po ito, sabi ng ating apong ito. Buti, bumabata ako. Kuya ang tawag niya sa akin. Praise the Lord. At mga minamahal ko mga kapatid, yayain na natin yung ating mga kasama sa bahay. Si Ate Marisa, ayan na. Si Ate Che, kasama na rin natin. At si Ate Mary Ann Swin, at si Kuya Lito. Kasama rin natin sila Michelle Hernandez, sila Marin P. Kasama rin po natin. At yung mga kapatid po natin sa Davao, sila Ate Virgie, Ate Sean, Ate Tess. Kasama rin po natin ang pati na rin si Raul Sanchez. Yan, kasama rin po natin yan. Ang mga Malabad family, kasama rin po natin. At ang kapatid natin si Brother Pepe Peñamante, sila Ate Marilu, kasama rin po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babatiin na rin natin yung mga kapatid natin sa Lawaan, ang Bunyol family, si Pastora Ching, sila Brother Danny, ayan, si Ate Eileen Alejandre. Bumabati rin sa atin ng blessed evening po, Kuya Ed, sabi ni Ate Eileen. At yung mga kapatid natin sa Lawaan, sila Ate Elaine, Ate Lalaine, sila Denny, sila Nanay Gunding, sila Ate Melissa, na nasa Hong Kong ngayon. At mamaya, mga alas 7, mga alas 9 pa siya makakapanood dahil meron pa siyang trabaho ngayon sa Hong Kong. At yung mga kapatid natin sa Bakuba, sila Tatay Pulding, Nanay Vicky, at yung mga ating mga pastor na laging nagpapadala sa akin ng Word of God, si Pastor Lance Makatangay, ang kanyang pamilya. Gayon din ang aking kapatid na gwapong pastor din, si Pastor Ruel Kabirik. Kasama rin natin si Kuya Glay. Si Kuya Glay, ayan, kasama rin po natin. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay humanda-handa na. Kunin na natin ang ating mga Bible at ating pagsasalusaluhan muli ang masarap na salita ng Diyos. Tayo po ay mananalangin sa pagkakataong ito. Ama naming Diyos na dakila, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay pinagpala mo at kami ay makakaharap muli sa iyo sa biyaya at pag-ibig mo. Kami po ay nagpapasalamat po sa buong maghapon na pag-iingat mo po sa amin. Ang biyaya ng kalakasan na amin tinataglay sa pagharap namin sa mga pagsubok ng buhay. Ang iyong kapangyarihan pag kami dumadaan sa anumang kahirapan. Thank you po sa pag-asa na lagi mong ibinibigay sa amin sa kadiliman. Maraming salamat din po, Ama, na babaguhin mo po yung aming mga isip. Iaayon mo po ito sa iyong salita. Dalangin po namin na
itong aming mga isip at mga puso ay laging nakatuon po sa iyong mga salita. Turuan mo po kami, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na laging excited po at laging nananabik po sa iyong tinig na kanilang mapakinggan at matuto po sila. Pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. And a happy New You. Yan. At kasama na rin natin sila Ate Rosenia, Ate Mercy from Ligao Albay. At sila Ate Daisy, ang Acosta family, ang Priagola family, ang Mangente family, ang Cardinal family. Kasama rin po natin at si Ate Mayet. Ayan, nakita ko na yung aking ate, si Ate Tess from Pal Village, Davao. At mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating banal na kasulatan at hanguin po natin ito sa Gawa, Kabanata 16, talata 1 hanggang 10. At ating basahin po ito. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroroon si Timoteo na isang alagad, ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman ay isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconeo kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinulin niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay ang pananampalataya ng kaanib ng bawat iglesia at araw-araw na nadaragdagan ang bilang ng mga alagad. Nasa part 3 na po tayo ng ating pagsasalo-salo at ito pong ating pagsasalo-salo ng kanyang salita ay pinamagatan po natin The Ways God Guides. At yung paksa po natin ay para malaman po natin ang paraan na ginagawa ng Diyos para tayo ay gabayan sa pagnanasa natin na gawin ang kanyang kalooban, sa pagnanasa natin na yung kanyang gabay ay ating malaman kung ano yung gagawin natin at kung saan natin ito gagawin. At ito ay isang mga practical na paraan upang malaman natin kung paano gumabay ang Diyos. Lalo na, kapatid, sa mga kapatid nating mga bata-bata pang mananampalataya na gusto nilang maglingkod sa Panginoon na sa puso nila andyan, binuhos ang pag-ibig at biyaya ni Kristo. Sinakop ni Kristo ang kanilang mga puso at nais nilang maglingkod sa Diyos. At ito nga po, dahil gusto nilang maglingkod sa Diyos at bawat isa po sa atin nagnanais po na maglingkod tayo sa Diyos, ngunit may mga bagay na hindi natin alam. Hindi natin lubos na alam kung paano kumilos ang Diyos. Kaya dito po, pinag-aaralan natin kung paano kumilos ang Diyos. Paano makikita natin ang isip ng Espiritu Santo, the leading of the Holy Spirit, to those who want to serve God. At ating pinag-aralan, kapatid, yung 5 prinsipyo, yung 4 na prinsipyo. Ano ba yung unang prinsipyo na tinalakay natin mula chapter 15 to verse 22? At tinuturo sa atin para dahil may pagtatalo-talo nga tungkol sa doktrina. When it comes to the question of doctrine, it is important, the principle that we should know is that unanimous agreement is the mark of the mind of the Spirit. At pag ang mga magkakapatid, ang mga leader po sa iglesia, pagdating sa doktrina, para may tanong, ang pagkakaisa po ng bawat isa, at ito ay
kanilang pinag-uusapan, pinag-aaralan, at sila ay nagkaisa na magpasya na ayon din sa sa gawa ng Diyos at sa salita ng Diyos. Binase rin nila yung kanilang desisyon doon sa gawa ng Diyos at sa salita ng Diyos. At yan nga po, dahil meron ngang question, meron mga self-appointed teachers na nagdidemand para sa Gentiles na para maligtas ay kailangan magpatuli. At sila po ay pinag-usapan po nila ito. At they conducted a meeting with the council in Jerusalem. And they come up with a decision na itong mga hintil ay wag nang gambalain pa na bigyan ng pasanin na hindi naman napasa ng kanilang mga ninuno. At inayaan na lang nila na ang mga hintil, kapatid, ay hindi na magpatuli sapagkat sila iniligtas din ng Diyos. Sila ay pinuspos din ng Espiritu Santo. Sila rin ay tinatakan ng Diyos na pag-aari niya. Linigtas sila ng Diyos. At ang ano lang nila na hinihingi nila para sa mga hintil ay huwag mag-engage sa mga spiritual idolatry and sexual immorality. And number 2 principle na itinuturo po sa atin ng Bible para malaman natin ang mga practical ways that God guides ay yung tinatawag natin, kapatid, na sa verse 30 up to 35 na tinuturo sa atin ng pinag-aralan natin dito na pag yung walang leading at walang malinaw na guide ng Espiritu Santo ay magpatuloy ang mga alagad sa pag-aaral at sa pagtuturo. At katulad nga sa verse 30 at to 35, kapatid, nakahinga ang mga hintil na mananampalataya dahil sa desisyon na ito at hindi na sila nire-require na magpatuli. At ang ginawa nila, Pablo, sila po ay pumunta po sa mga kapatid at sila po ay nagpalakas, nagpatibay ng mga pananampalataya ng mga kapatid. At pangatlo, kapatid, na prinsipyo para malaman natin yung gabay ng Panginoon, kung paano siya kumilos, kung paano ang mga pamamaraan niya. Dito, sinasabi po sa verse 36, kapatid, na sila po nila Pablo ay may concern na o pagmamalasakit na balikan ulit yung kanilang mga napuntahang mga kapatid na napangaralan at tingnan nila ang spiritual o kalagayan ng mga mananampalatayang ito. Na ibig sabihin, kapatid, na kahit wala pa silang tinatanggap na guidance ng Holy Spirit mula sa Diyos, ay yung tinatawag nating initiative. Katulad sa verse 30-35, ay meron silang kusa na wala pang sinasabi ang Diyos na humayo tayo. For the meantime, sabi nila, ay magturo muna tayo, palakasin natin ang kapatid. Yan po ay mga pamamaraan para malaman natin na tayo ay merong gabay ng Diyos. At pangatlo, ito tinuturo sa atin na we have to work to help others to grow in grace. Tulungan natin yung iba na lumago sa biyaya ng Panginoon. Pang-apat, kapatid, pinag-aralan natin na mayroong mga pagkakataon na ang mga Kristiyano ay mayroong iba't ibang pananaw o opinion. At pag nangyari ito, humingi tayo ng gabay. At kung wala namang ibinibigay na gabay, kapatid, ay tinuturo rin, kapatid, na sa atin na pag dumating ang punto na magkakaiba ang kanilang pananaw sa isang bagay, ay kailangan, kapatid, na hiwalay muna. Sinasabi ng Bible, tinuturo dito. May pamamaraan, hiwalay na hindi merong pagkakaunawa, may joy, para sa gayon, hindi masaktan ang gawain ng Panginoon. Yung paghiwalay, ito ay regarding the works of God, yung gawain
pupunta yung isa sa ibang gawain, yung isa naman sa ibang lugar na maghihiwalay sila upang hindi maantala ang gawain ng Panginoon, na hindi rin masaktan ang gawain ng Panginoon. Sa paghihiwalay nila, bagamat sila ay merong pagtatalo-talo o kaya pagkakaiba ng pananaw o opinyon sa mga bagay sa gawain ng Diyos, ay maghihiwalay sila ng merong uh, iisang pangunawa. May joy. Walang sama ng loob. At sa panglima nga po, kapatid, na ating prinsipyong tatalakayin, the ways God guides, kapatid, itong sinabi na binasa natin sa verse 1 to 5, ay in a situation involving custom and rituals, cultural matters, kapatid, the governing principle is to find a great underlying principle at stake and act according to it. Na, dito po sa verse 1 to 5, ay sila Pablo po ay pumunta po sa Listra at sa Derbe. Binalikan po nila itong church na ito na kanilang pinangaralan. Ito yung first mission nila Apostol Pablo. At dito, sa Listrang ito, dito sila nakaranas talaga ng matinding oposisyon. At dito rin, kapatid, sa Listra, binato si Pablo at iniwana, akala nila patay. In chapter 14, verse 19. At binalikan nila ito at para palakasin, bagamat wala itong kapatid na leading ng Holy Spirit, pero pinuntahan nila ito upang palakasin muli itong mga kapatid. At andoon, kapatid, yung si Timothy. Sinasabi po dito, si Timothy po ay tumanggap ng unang punta nila Pablo dito sa Listra. Pagbalik nila, binata na si Timothy. Si Timothy po dito ay half Jew at half Greek. Ang kanyang nanay ay Hudyo at ang kanyang tatay ay Grego. At nakitaan ni Apostol Pablo na itong batang ito, itong binatang ito, ay may mga kaloob ng espiritu na mga gamit niya. Kung isasama niya ito, ititrain niya itong batang ito. Magiging useful sa kaharian ng Panginoon. Ititrain niya ito. At katulad din, kapatid, ng style ng Panginoong Kristo. Ito yung proseso at mitolohiya ng discipleship na ginagawa ng Panginoon. At kinuha niya si Timothy bilang intern, disciple niya. Kaya lang, may konting problema nga, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil itong pinuntahan nila sa Listra, kilalang-kilala po na si Timothy po ay Hudyo. Ang nanay niya. Kaya nagkaroon ng question at pinatuli niya ngayon itong si Timothy para hindi magkaroon ng pagtatalo-talo sa mga Hudyo. Dahil alam naman nila na si Timothy ay Hudyo. At meron namang okasyon, kapatid, si Titus, kapatid, ay isang Greek. Grego po si Titus. At isinama rin ni Paul ito sa Jerusalem. Pinilit nila si Pablo, kapatid, na ipatuli itong si Tito, ngunit hindi niya ito pinatuli. At yan, makikita natin sa Galatians chapter 2, verse 3. Si Timothy, nung hiningi ng mga Hudyo na ituliin ito, hinuli niya ito. Dahil Hudyo nga, kultura ito ng mga Hudyo. Si Titus naman, kapatid, hindi Hudyo, Grego ito. At nang sinama nga sa Jerusalem si Tito, pinilit sila, pero hindi ginawa ni Pablo na ito ay i-circumcise. Ngayon, dito yung fifth principle na papasok, kapatid, na sa kaso ni Titus, hindi yung kanyang pagtutuli, pag tinuli si Tito, kapatid, ibig sabihin ay ito po ay nagpapasakop po sa konsepto ng legalismo and baptizing it as a Christian teaching. Yung pagtutuli, tapos binautismo mo, parang sinasabi na yung itong mga Grego na napagpasya naman ng konseho ng Jerusalem na ang mga
ang mga hintil ay hindi na magpapatuli. Ngayon, Tito nga po, hindi niya tinuli dahil ayaw niyang pasakop sa mga legalistang ito. Itong mga self-appointed teachers ng mga Pharisees. Ito ay hindi ayon sa pinag-usapan ng konseho. But the case of Timothy, as a Jew, kapatid, para hindi ma-open ang mga Hudyo, ito yung katuruan ng lumang tipan na ang mga Hudyo ay dapat tuliin. Ito yung kanilang kultura. Ito yung kanilang tradisyon. Kaya ang governing principle po dito na ginagamit din ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 9, verse 22, I became all things to all men, that I might save even some, sabi ni Apostol Pablo. Siya raw ay nagiging lahat sa mga kanyang pinupuntan, nakikiayon sa kultura upang itong mga kanyang sinasamahan ay maligtas din sa kanyang pakikisama sa kanilang mga kultura, kasi ito yung panuntunang namamahala. Kung ano yung panuntunang namamahala sa isang lugar, yun ang dapat isa katuparan, o ito yung gawin. We should act according to the governing rule of the city or the culture, according to their culture. Katulad ni Timothy, Hudyo, patuli. Pero pag si Tito, Grego, hindi patutuli. Ayan, yun yung governing principle po dyan, kapatid. Pag merong pagtatanong ganyan, napakalaga na maunawaan natin ito. Ang sinasabi ko rito, kapatid, sinasabi ng Bible dito, yung pamamaraan ng Diyos. Maaari, kapatid, na walang leading ang Holy Spirit. Siya pumunta ulit doon sa Lisa, binalikan niya, at wala siyang makasama na magtatalastasan sila tungkol sa sinasabi ng Bible, pero ang kanyang pinagbasihan, yung kultura, yung tradisyon ng bawat bansa. At doon siya umakto ayon sa kanilang kultura. At sa pang-anim na prinsipyo, babasahin po natin ito sa verse 6 to 8. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, nais nila pumasok sa Bithynia. Subalit, hindi sila pinintulutan ng Espiritu ni Jesus, kaya dumaan sila sa Mysia at nagpunta sa Troas. Ngayon, itong talatang ito, ano bang prinsipyo? At katulad na naman ito, walang nagsabi sa kanila na pumunta sila doon. Ito ay naglalarawan, kapatid, ng isang prinsipyo na kung saan yung gabay ng Diyos malalaman mo sa pamamagitan ng inner witness of the Holy Spirit. Merong kang sa kalooban mo na nagpapatotoo yung Espiritu kung ano yung gagawin mo. Ito po yung larawan din, kapatid, ng tinalakay natin sa itong sa prinsipyo ng panglimang prinsipyo. Kung wala kang guidance ng yung leading ng Holy Spirit. So, you took the initiative. At itong para maunawaan din natin itong tungkol sa prinsipyong panglima, yung tinatawag nating kultura, na i-aakto mo, iugnay mo yung kilos mo ayon sa kultura. At ito nga yung masasabi natin kaugnay doon sa nangyari doon sa verse 1 to 5, na merong patotoo sa kanyang puso na ito yung gawin niya dahil ito naman inaayon sa kultura ng mga Hudyo, magpatuli si Timothy. At ito naman ang hindi niya gagawin para kita ito sapagkat ito inaayon naman
sa kultura ng hintil. Hindi naman nagpapatuli ang hintil. At ito naman ang napagpasya ng konseho. Kaya umakto ayon sa panuntunang namamahala na nagaganap sa lungsod na iyon o kaya sa mga bansa na katulad ng Hudyo at ng mga Grego. At ito naman, kumilos si Pablo doon sa inner witness of the Holy Spirit na ipakiramdam niya ito yung pinagagawa sa kanya ng banal na Espiritu. Hindi na nga naghintay dito sa verse 6 to 8 si Pablo sa tagubilin ng Espiritu Santo. Siya ay nagpusang pumunta, kapatid, sa lupain ng lalawigan ng Asia at naglakbay papuntang Phrygia at Galatia. Ito naman talaga yung pinag-aralan natin na pag walang leading ng Holy Spirit, pumunta ka naman sa yung pinaka-natural na lugar. Doon ka magsimula. Ano yung natural na lugar? Ito yung lugar, kapatid, na kung saan sinasabi natin logical place wherein marami dito sa pupunta mong lugar na to, may mga tao na alam mo na Kristiyano, doon ka magsisimula. Logical yun. Katulad ng sinasabi ng Acts 1:8. Mag-witness ka, magsisimula ka sa Jerusalem, Judea, Samaria, up to the uttermost part of the world. Katulad ng ginagawa ni Pablo, every time na siya ipupunta sa isang lugar, kung may sinagoga ang mga Hudyo doon, yun ang una niyang pupuntahan. Dahil alam niya, mayroong makikinig na salita ng Diyos doon. Dahil mga Hudyo. Yun ang starting point niya. Ngayon, kung walang mga sinagoga ng mga Hudyo, leading na ito. Minsan sa karsada, lunsod ng mga pinapasukan nila. Wala nga sinagoga, andyan, sa labas ng kanilang mga bahay o kaya sa karsada, titipon-tipon sila at doon nangangaral si Pablo. Ito naman, kapatid, na malinaw dito, kapatid, na si Pablo pumunta po dito sa Phrygia at sa Galatia na kung saan lumitaw na merong, sa tingin niya, may bukas na pintuan. Nagbigay ng bukas na pintuan ng Holy Spirit. At sinundan niya lang yung daan nasa kanyang harapan. Pero mapapansin po natin, sabi niya, sa verse 6, pumunta sila sa Asia, patungong lupain ng Phrygia, pero pinagbawalan sila ng Espiritu Santong mangaral doon sa Phrygia at sa Galatia hanggang sa Mysia. Hanggang pumasok sila sa Bithynia. Tuloy-tuloy lang sila. Dahil ang kanilang desire, kapatid, ay mangaral, magdala ng mabuting balita. Wala namang lugar doon na may mga kapatid. Kaya sila po ay humayo. Gusto nilang ikalat. Gusto nilang iabot ang mabuting balita sa bawat sulok ng Roma. At itong ginagawa ni Pablo, sinundan niya lang yung daan sa kanyang harapan. Mapapansin po natin, sabi po sa verse 6, ngunit pinagbawalan sila ng Espiritu Santo. Sabi doon ng Espiritu Santo sa kanila, huwag ka. Bagamat pumunta sila doon, sinara ng Espiritu Santo ang pintuan doon, hindi sila nakangaral doon. Ngayon, sa verse 8, kapatid, mapapansin po natin, kaya dumaan sila sa Mysia at nagpunta sa Troas. Dito sa verse 8, kapatid, ito yung sinasabi nating paraan na kung saan gumagabay ang Diyos. Gumagabay ang Holy Spirit. Yung inner witness of the Holy Spirit na kumikilos po sa kalooban ni Apostol Pablo. Ang Espiritu ng Diyos ay willing siya, kapatid, na ikumpirma sa atin kung tayo yung hayo, kukumpirma niya yung paghayo natin o kaya i-deny niya yung paghayo natin. Katulad nung kay Pablo. Dito sa pagpunta niya sa Phrygia, Galatia, hanggang pumasok siya ng Bithynia, mapansin po natin, pinagbawalan siya doon. Sinarado ng Espiritu Santo ang pintuan para mangaral siya doon.
dito, yung leading dito ay deny. Dininay ng Holy Spirit na sila ay mangaral doon. At ngayon kapatid, pakinggan nyo yung mabuti ito, tayo man, pagpunta natin o paghayo natin sa isang lugar, whether or not we have made a correct decision, kung ito man ay tama o mali yung ating decision. But only after, pakinggan nyo mabuti, pagkatapos na tayo ay makagawa ng desisyon, iko-correct tayo. Doon lang sasabihin ng Banal Espiritu. Katulad dito, gumawa sila ng desisyon. Pagkatapos nilang gumawa ng desisyon, pumunta sila sa lugar na ito. Pero, kumilos ang Holy Spirit sa kanilang kalagitnaan at pinagbawalan po sila doon. That's important to note, kapatid. Sabi ng Isaiah 30, verse 21, you will hear a voice behind you. May mapapakinggan kang tinig sa iyong likuran na nagsasabi na ito ang daan, ito ang paraan, at ito ang iyong lakaran. This is the way, walk you into it, sabi ng salita ng Diyos in Isaiah 30:31. Yung sinasabing behind you, merong nangungusap yung inner voice of the Spirit o inner witness of the Spirit ay mangungusap sa'yo. Ito yung sinasabi sa Isaiah. After you make a decision. Makita natin dito, sinabihan si Pablo, matapos sila ay gumawa ng decision. After they started out, after they moved out, dumating ang boses, ang inner voice dito. At dito mga minamahal kong kapatid, ito yung boses o inner witness of the Holy Spirit na pag ito ay narinig mo, pakiramdam mo, narinig mo, magbibigay sa iyo ng peace. Pero pag itong naramdaman mo to o itong tinig na patotoo ng Espiritu Santo, nagbigay ng kaguluhan sa iyo, hindi ito ang kilos ng Espiritu Santo. Dahil ang kilos ng Espiritu Santo magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang sumunod ka dito. Pag nag-witness sa iyo, nagsaksi, o nagparamdam sa iyo, o nag-lead sa iyo ang Holy Spirit, kapatid, you will have that inner peace. That what we call sense of confirming peace of the Holy Spirit. Na pagkatapos mo yung ang confirming inner peace ng Holy Spirit, matapos mong i-commit yung sarili mo. Hindi sasaksi sa kalooban ang Espiritu Santo sa iyo hanggat hindi ka kumikilos. May ganung pagkakataon. Hindi magsasalita, hindi maglilid sa iyo ang Holy Spirit unless you move out. Magsimula ka na lumabas, humayo ka. Katulad nila Pablo, kailan sila nilid ng Holy Spirit? Matapos silang gumawa ng desisyon. At ang kanilang desisyon, ayon naman sa sinasabi ng Bible, sila yung humahayo. Humahayo na dala nila ang salita ng Panginoon para ipangaral. At makita natin, matapos silang humayo, ito man ay tama o mali, after their decision, doon lang magbibigay ng leading. Doon lang magbibigay, kapatid, ng pangungusap ang Espiritu Santo. Kung mali yung ginawa, o mali yung paghayo, sasabihin natin, suppose the decision is not correct. Sa gayon, mga kapatid, wala namang masama, kapatid, kung susubukin mong humayo. Hindi naman nirebuke si Pablo dito sa kanyang paghayo nang pumunta siya sa Asia at Bithynia. Okay lang yun. Ang sinasabi dito ng Holy Spirit, hindi pa oras. Pinagbawalan siya doon ng mangaral at sinasabi doon, kapatid, ng pinapahiwatig ng Espiritu Santo sa kanila na, Paul, it is not yet time. Hindi pa oras. Lipat kayo. Sabi ng Espiritu Santo. At dito makita natin yung prinsipyo
na kumikilos yung gabay ng Diyos o gabay ng Espiritu Santo. Hindi nang maglaon kapatid dito, una nung pagpunta nila dito, hindi sila hinayaang mangaral ng Espiritu Santo. Pero nung naglaon kapatid na nagpunta si Pablo sa Asia, doon matatagpuan yung Efeso sa Asia. Yung timing ng Holy Spirit ay sinasabi niya nung pagpunta niya dito, hindi pa. Pero nung pagpunta niya ng Efeso, nung mga susunod na mga sa chapter ng gawa, sabi ng oras na, sabi ng Espiritu Santo. At sa gayon, kapatid, di na naghintay ng tagubilin si Pablo, kundi kumilos na siya. Kung ano yung nararamdaman niya, yung patuto ng Espiritu Santo, dininay siya ng mangaral sa Bithynia, kaya siya ay dumiretso po sa Troas. At dito napakaganda kapatid, ang ginawa ng Espiritu Santo. Ang Troas po kapatid ay isang ancient city of Troy, na kung saan ang mga mamamayan dito ay lumaban po nung panahon ng Trojan War sa mga Grego. Tignan natin kung ano ang nangyari kapatid kay Paul sa ancient city ito at papasok tayo sa ikapito na prinsipyo na tinuturo ng Bible na ito, verse 9 to 10. Kinagabihan, dumating sila sa kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia, tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Dito, anong prinsipyo dito? Dito, nagbigay ng pangitain, kapatid, ang Diyos nung sila ay dumating sa Troas. Sa Troas, hindi po sila mangangaral sa Troas. Pero sa Troas, kapatid, may dumating na pangitain sa kanila. Ang mga minamahal ko mga kapatid, God is sovereign na maaari siyang pumili ng mga paraan na nais niyang idirekta sa ating mga Kristiyano. Minsan dumarating siya kapatid sa paraan na alam natin na nagsalita ang Diyos. O ngayon, pansinin po natin dito. Ito po ay hindi panaginip po ito. Yung dumating kanila Pablo. It is a vision from God. Sabi ng mga psychologists, tinuturo ng mga psychologists pag ang panaginip, pag ang tao raw ay nananaginip, it involves himself. At mapapansin nyo naman kapatid, pag ang panaginip laging yung nananaginip, yun ang sentro. Lagi siyang kasama doon sa panaginip. At pag madalas kayong managinip, makakita nyo, lagi kayong kasama sa karakter sa inyong panaginip. Pero iba naman sa pangitain, sa vision, kapatid. Ang pangitain, it is objective. May layunin po ang pangitain. It is not all, kapatid, nasa pangitain, kundi mayroong isang lalaki na nasa Macedonia, na tumatawag sa kanya. At ano ang tawag ng lalaking ito? Halika, tulungan mo kami. Alam ni Paul na ito ay pangitain. Sa verse 8, kapatid, immediately, agad silang tumungo. Sinunod nila agad yung pangitain na to. Agad na tumugon si Pablo. At dito natin makikita, kapatid, na yung tahimik na pagkilos ng pananampalataya. Pag isang Kristiyano ay may faith kay Lord, tahimik yan na susunod sa kalooban ng Diyos. Hayo yan. At dala ang mabuting balita. Ikikwento si Kristo. At dito kumikilos yung faith. At yung
pananampalataya raw na walang gawa, patay. Patay daw yung pananampalatayang walang gawa. Kaya tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, pag kumilos yung faith natin, it centers about evangelizing soul. Ang pagmamalasakit ng pananampalataya na kumikilos sa isang Kristiyano ay ang kanyang pagmamalasakit na makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Na idadalangin niya na ang pupuntahan niya ay mga taong ililigtas ng Diyos. Yan ang kumikilos. Sa panaginip, sentro tayo. Tayo ang bida. Pero sa pangitain, ang Diyos ang bida. Sa vision, wala tayo doon sa, mapapansin niyo po yung pangitain po sa Revelation. Si Apostol Juan, lagi na lang siyang nakatingin. Pero wala siya doon sa pangitain. Pinapakita sa kanya yung pangitain. Gayon din dito kay Pablo. Yung pangitain, nakita niya. Hindi siya yung nasa pangitain. Kundi merong ibang lalaki na taga Macedonia tumingi ng tulong sa kanya. Puntahan daw sila. Hindi niya alam kung ano yung tulong. The only way that he knows is dala niya yung mabuting balita. At agad naman siyang pumunta. Hindi siya nagduda sa sa pangitain na yun. Sumunod siya at alam niya na ito ay gabay ng Espiritu Santo. Gabay ito ng Diyos. Ginawa niya yung isang bagay, kapatid, na nasa harapan niya. Ginawa niya yung bagay na mayroong pag-asa, kapatid, na pag kumilos siya, along the way, kung ito man ay tama, sasamahan siya. At kung ito man ay mali, sasamahan pa rin siya at itatama siya along the way ng Diyos. At siya ay kumilos. He is already moving. Determinado talaga siya na sundan, kapatid, yung eksaktong destinasyon na nabanggit po sa pangitain na ipinakita sa kanya. At pansinin po natin, ito yung interesting na bagay dito. Biglang pumasok po dito si Lucas, yung may akta ng aklat ng gawa. Sa verse 8, sabi po ni Lucas, pansinin niyo yung pronoun na, kaya't dumaan sila sa Mysia. Yung ginamit sa verse 8, sila, sabi ni Lucas. Pero pagdating, kapatid, sa verse 10, tingnan niyo, pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami. Kami! Ay kasama na. Si Dr. Lucas po dito, kami na. Hindi naman sinabi na si Silas at si Pablo lang. Sinama niya na yung sarili niya, pinapaiwatig niya, kapatid, nakasama na siya dito sa pagpunta sa Macedonia. At ito ang interesting dito, paano sila nagkakilala. Maaari, kapatid, isa sa mga lungsod na pinuntahan, hindi naman sila magkakilala. Paano sila nagkita? Hindi naman sila magkakilala. At dito makita natin na si Lucas, nakilala niya si Pablo along the way na siya ay nagmi-mission. Tandaan po natin, si Lucas po ay isang Grego rin. Si Dr. Lucas. At napang-abot sila, kapatid, yung mabuting balita, itong Macedonia, parting Europe na to. Nagsisimula na ikalat ni Apostol Pablo ang mabuting balita sa parteng Europa. Mga minamahal kong mga kapatid. At dito, nakita natin na, bilang ikaw, Kristiyano ka, gusto mo maglingkod sa Panginoon. At tatanungin mo, what to do or where to go? Hindi ang importante, maaaring importante siya yung tanong na yan, na gusto mong maglingkod at ito, ano ang gagawin ko, saan ako pupunta, maaaring importante siya yan. Pero kay Lord, hindi importante yan. Ang importante kay Lord ay kung paano mo gagawin yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ano ang iyong
resources na gagamitin sa paghayo mo. Saan ka didepende? Sa kapangyarihan ba ng Diyos o sa iyong kapangyarihan? Ito yung importante kay Lord. It is not what to do or where to go, but it is how to do the work of God that He has ordained for us to do. Yun yung importante, makita natin dito, mga minamahal kapatid. Sinong nakakalam kung paano magbigay ng patnubay ang Diyos? Wala. Kahit sino po tayo, sino sa atin, bagamat may sinasabi kapatid sa Bible, paano mag-guide si Lord, hindi po hindi hindi naka-formula, hindi nakakahon ang pagkilos ng Diyos. Hindi naka-strategize ang pagkilos ng Diyos. That is not the important thing, kapatid. Ang mahalaga, kapatid, above all, ay kinukonsidera mo o sinasalang-alang mo na anuman ang iyong gagawing aksyon. Whatever you do, wherever you are, you will do it for the glory of God. Lagi kang didepende. Ang iyong pagkilos ay base sa iyong pagdepende sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang buhay sa iyo. Yan ang importante, kapatid. At sinasabi nga ng Colossians chapter 3, verse 17, whatever you do, do it for the glory of God. The only thing that will glorify God is God at work. And He alone can glorify Himself. Hindi natin kayang bigyang kaluwalhatian ng Diyos kung hindi siya kikilos. Tayo, instrumento lang upang kumilos ang Diyos at ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ito yung mga, uulitin ko yung ano ba yung mga pamamaraan na praktikal na malalaman natin kung paano gumabay sa atin ang Diyos. Ito man ay merong senyales ng leading ng Holy Spirit o wala. Una, kapatid, pagdating sa question of doctrine. Pagdating sa question of doctrine, may katuruan na nagpapalito sa isang Kristiyano. At para malaman mo na yung katuruan na dinadala mo ay ito ay leading ng Holy Spirit, ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, dapat merong unanimous agreement na ito ay gawa ng Diyos at the same time, ayon ito sa salita ng Diyos. Pangalawa, kapatid, kung ito man ay wala tayong leading ng Holy Spirit, but we need to take initiative. We must persist in learning the Word of God and teaching that Word of God to others. We should not be idle. We should move out. We should start na maghanda. Pangatlo, kapatid, na pag tayo ay wala pang leading ng Holy Spirit, kapatid, at tulad nila Pablo, ay pumunta sila sa mga kapatiran at kanilang tinignan ang kalagayan ng mga ito. We should have that responsible concern for others. We should be concerned regarding their spiritual condition, katulad ng ginawa nila Pablo. Sila ay pumunta sa mga kapatiran at tinignan ang mga kalagayan ng kapatiran ito. Sila po ay nagpalago, nagpatibay ng pananampalataya ng mga kapatid. Pinalago nila ang mga biyaya ng Panginoon sa mga buhay ng mga mananampalatayang ito. Pang-apat, kapatid, tinuturo na pag mayroong pangyayari po na hindi nagkakaisa ang opinion regarding sa gawain ng Diyos, it requires separation. Hindi separation na iba na ang hiwalay na kayo bilang magkakapatid.
kundi ito ang naghahari dito sa paghihiwalay nito ay may pagkakaunawa, pinaghaharian ng pag-ibig, walang sama ng loob. The only thing that separates you is that hindi lang masaktan yung gawain ng Panginoon. Magpatuloy yung gawain ng Panginoon. Maaring magkaiba ang opinion, ngunit andun naman, kapatid, yung pagnanasa na pag naghiwalay, walang sama ng loob, para lang may pagpatuloy ang gawain. And that is the leading of the Holy Spirit. Yan ang kilos ng Diyos. Yan ang mga pamamaraan ng Diyos na hindi matetenga, hindi matitigil ang gawain ng Panginoon. Panglima, kapatid, when it comes to cultural and rituals o customs, merong governing principle ang dapat makita dyan. Kung ano ba ang panuntunang namamayani sa isang kultura. Yun ang dapat sundin. Katulad ni Timothy, isang Hudyo, sa kanilang kultura, ang bawat Hudyo ay nagpapatuloy. Si Titus, isang Grego, hindi ito magpapatuloy sapagkat sa kanila, grasya ang gumagana sa kaligtasan. At ito ay napag-usapan na. Ang gumagana dito, yung governing principle ng kultura. Pang-anim, kapatid, na sinasabing prinsipyo ay yung paghayo nila, pagpunta nila dito na minsan ang Holy Spirit, matapos na ikaw ay gumawa ng desisyon, doon mo lang malalaman na tama yung ginawa mo o mali yung ginawa mo. Ibig sabihin, there is an inner witness of the Holy Spirit na nung sila ay pumunta sa isang lugar, bagambat sila ay dala nila mabuting balita, ang gusto nila, humayo sila ng humayo, ipangalat ang mabuting balita, pero nagkumpirma ang banal na Espiritu na hindi sila sa kanilang pinuntahan, hindi sila mangangaral ng salita ng Diyos. Kundi sabi ng Holy Spirit, hindi ibig sabihin pinagbawalan sila sa lugar nila, kundi sinasabi ng Espiritu, it is not yet time. Ang mangunguna dito, yung timing ni Lord. Pinagbawalan sila doon. At saan sila pinapunta? Sa Macedonia. Yung sa Macedonia, dito, along the way in Troas, kapatid, nagpakita ang Diyos ng vision. Isang pangitain. Tayo, mga minamahal kong mga kapatid, pag ang pangitain, dumating po sa atin. Pag sinabing pangitain, it will give you a burden. Pangitain, it is objective. It is purpose, with the purpose. May layunin po yung pangitain. Ang panaginip, walang layunin, pang-ambisyon sarili lang to. Pero, yung pangitain, it centers about the work of God. Dreams centers about us. It involves ourselves, kapatid, in dreams. Pero sa pangitain, ang Diyos ang involved, hindi tayo. Iyan po ang mga kilos o mga paraan na ibinibigay ng Diyos para tayo ay gabayan sa ating pagnanais na makapaglingkod sa Kanya, na ating malaman kung anong gagawin natin o saan tayo pupunta. But the important thing na itinuturo sa atin ng Diyos is how. Na tayo ay available instrument, ready for use for the glory of God. Lagi tayong handa. At kung wala mang kilos o leading ng Holy Spirit, meron tayong gumaganang initiative, pusa. Amen. Bilang Kristiyano, ikaw na nakikinig, gusto mo maglingkod, gusto mo magamit ng Diyos, ito lang yung mga practical. At darating ang panahon, kapatid, na lalo mo maunawaan ito kung ikaw ay kumukusa as you commit yourselves unto the Lord to follow His will, to fulfill His purpose unto your life, then you will be assured na ang Kanyang guidance will be with you. As long as you carry with you the Word of God, the gospel of Jesus,
the promise of God that He will be with you unto the ends of the world. Yan ang pangako ng Diyos. Maaring mali yung pupuntahan mo, pero ang sabi ng Diyos, sasamahan kita eh. Basta't dala mo at hindi ka doon pinapupunta, dala mo mabuting balita. Sasamahan ka ng Diyos. Pero hindi niya bubuksan yun. Isasara niya at palilipatin ka. Yan ang sinasabi din. Ang ganda ng kilos ng Diyos. O bilang mga Kristiyano, sabi mo sa katabi mo, ayun na. I-share mo na ang mabuting balita. Ang bilis ng paghayo, ang bilis ng pag-evangelize. Isang pindot lang. Ikwento mo na si Jesus, kapatid. Isang pindot lang dyan sa cellphone mo. Makakapunta ng Europa, makakapunta ng Latin America, ng Estados Unidos, ng North Atlantic, ng iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang pindot lang. Share mo lang si Kristo. Gamitin mo yung cellphone mo. Amen. Amen. At along the way, kapatid, God will glorify Himself sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, kami po ay nagpapasalamat sa pagnanasa po namin na iyon binigay sa aming mga puso na kami po ay to will and to act according to your pleasure. That you are desiring for us, that we took the initiative to work on our salvation with fear and trembling, to work our solution with fear and trembling regarding the spread of your gospel. And I thank you, Father, that you will make us an available instrument to be used for your glory, for your honor, that your word be spread to all parts of the world. At sa aking mga kapatid na ito, Lord, itinataas ko po ang kanilang mga personal na mga pangangailangan. Ang kanilang mga hinihiling sa iyo, may kanya-kanya po silang panalangin, kanya-kanya silang mga petisyon sa iyo. Maraming salamat po na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at alam mo po ang kanilang pangangailangan at iyong susuplayan ang bawat aspeto ng kanilang mga pangangailangan. For you are a God of sufficiency, the El Shaddai. And I thank you, Father, that i-bless mo po ang mga kapatid kong ito at lalo na ang iyong salita na napakinggan nila at napakinggan ng iba pang mga kapatid ko na magdadagdag ka ng mga taong ililigtas mo sa iyong kaharian. Gamitin mo po ang bawat isa na i-share ang iyong salita, i-share ang Panginoon sa Kristo for your glory and for your honor. We pray in Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. At maraming salamat po sa inyong pagsama, mga minamahal mga kapatid, kayong mga aking nakasama sa isang oras na ito. At ang Diyos na nakakaalam ng inyong pagpapagal, ng inyong pagsisipag, ng inyong pagsisikap sa gawain ng Panginoon, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Kaya kayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Diyos. At sa aking anak na si Kuya Glay, ingatan ka ng Panginoon, saan ka mamapunta, pagpalain ka ng Diyos. Amen. At kay Christian, kanila MJ, kanila Jason, sa mga kapatid natin sa abroad, kanila Ate Celeste, kanila Mia Salas, kanila Ate Lolit, Bernaldez, sa mga kanila Joanna Romakin, dalangin ko, kanila MJ, Manalo, dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pagsama sa kanilang kinalalagyan, na sila ingatan mo at ilayo sa anumang kapamakan, kasama ng kanilang mga pamilya. Akin dinadalangin na iyong ingatan at iyong pagpalain. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. At tomorrow morning, makakasama niyo po si Sister Maribel Cabañez Vergara. Haba ng
Alas 5 po ng umaga. At loobin ng Panginoon. Same time, same slot, kapatid, same page, Facebook page. Ang abang lingkod nyo ito, makakasama nyo, God's willing, alas 7 po ng gabi. Susunod po si Brother Fred, Victory in Christ. God bless po sa inyong lahat.